Mga kababayan, gusto kong magsaysay ng kaunting history ng Pilipinas sa panahon ni Ferdinand Marcos. Marcos Sr., kung ano ba yung kanyang pamahala sa panahon niya. Maraming Pilipino ang namulat na ang mga Marcos o ang Marcos Sr. ay masamang naging presidente sa Pilipinas. Isa-isahin natin, mga kababayan, magbalik tanaw tayo sa kasaysayan kung paano namuno si Ferdinand Marcos. May nakikita ako sa Facebook, sa social media, na nakikita ko nagsasalita ni sila nang hindi nila alam kung ano ang history. May babanggitin akong apat, mga kababayan, na pinakamahalaga sa Pilipinas at pinakamahalaga na pangangailangan ng tao o sambayanang Pilipino. Titingnan natin, mga kababayan, kung ano ba yung anong klase ba namuno ang Ferdinand Marcos sa panahon niya. Alam natin sa kasaysayan, namuno siya ng 20 years siyang naging pangulo sa Pilipinas. Una, ang Petron. Alam niyo, mga kababayan, ang Petron ay pagmamay-ari ng Pilipinas sa panahon ni Ferdinand Marcos. Gaano kahalaga ang Petron? Kapag tumaas ang gasolina o diesel o crudo, tataas din lahat ng bilihin dito sa Pilipinas. Ganyan kahalaga. Pero anong nangyari? Nasaan na ngayon ang Petron? Nung nawala na si Ferdinand Marcos, ito ay ibininta na sa mga negosyante. Anong nangyari? Hindi na kayang kontrolin ng gobyerno ang pagtaas ng gasolina o di kay crudo. Dahil nasa mga private na, nasa mga negosyante na, hindi na, wala na sa gobyerno. Pero nung panahon ni Marcos, yan ay iningatan ni Marcos Sr. yan, dahil alam ni Marcos na isa yan sa magpalubog ng bansang Pilipinas kapag yan ay ibininta sa mga negosyante. Nung nawala na siya, nung ito ibininta, anong nangyari ngayon? Kalat. Iba't ibang pangalan. Mayroong Petron, mayroong Total, mayroong Shell, yan yung malalaki. Hindi na kayang kontrolin ng gobyerno kasi nasa mga negosyante na. Pangalawa, ang Maynilad. Tubig na dati ay pagmamay-ari ng gobyerno. Kita niyo, mga kababayan, ganyan iningatan ni Apo Lakay Marcos Sr. ang mga pinakamahalaga o isa sa mga pinakamahalaga na pangangailangan ng Pilipino. Pagmamay-ari ng gobyerno yung Maynilad na yan. Anong ginawa nung nawala na? Nung nawala na si Marcos, si Senior, bininta na naman sa mga negosyante. Kaya anong nangyari ngayon? Magtaas man sila ng kanilang bill ng tubig dyan, lalo na dyan sa Metro Manila.
walang magagawa ang gobyerno dahil ibininta na sa mga negosyante. Yan yung iningat-ingatan ni Ferdinand Marcos sa panahon nung siya ay presidente pa. Pangatlo, mga kaubayan, ang Philippine Airlines. Pagmamay-ari ng gobyerno yan. Napakaganda sana ngayon na ang Pilipinas o ang gobyerno ay may sariling Philippine Airlines. May sariling eroplano. Sana ang mga OFW na sinasakyan na matatawag nating atin. Pero anong nangyari? Nung nawala na si Apo Lakay, nung nawala na si Marcos Sr., anong ginawa? Bininta na naman sa mga negosyante. Kaya ano mang gagawin nila, walang magagawa ang mga Pilipino. Kasi hindi na kontrolado ng gobyerno. Pang-apat, ang Meralco. Hindi mang tahasan yan ay nasa gobyerno, pero sa panahon ni Marcos Sr., kontrolado yan ng gobyerno. Sila ang nagkokontrol niyan. Pero ang tanong, sa panahon natin ngayon, kaya angal kayo ng angal. Pero sa panahon, maraming umangal. Sa taas ng kuryente, sa taas ng gasolina, krudo, taas ng tubig, pamasahe. Pero sa panahon ni Apo Lakay, yan yung iningat-ingatan niya. Ganun mamahala ang Senior Marcos sa panahon nila, sa panahon niya. Nakita naman natin mga kaubayan, nung yan ay, yung apat na yan, ay binigay na sa mga negosyante. Wala na sa gobyerno. Anong nangyari? Utay-utay nang bumagsak ang Pilipinas. Gaano na ba kamahal ngayon ang bilihin? Ganun mga kaubayan. Balikan tanaw ninyo yung tatay, yung ama ni Bongbong Marcos, kung paano siya namuno. Yan ay itinanim ng mahabang panahon sa mga Pilipino na ang Marcos ay masama. Subukan yung tanawin, subukan yung alamin yung kasaysayan. Siya lang, tandaan niyo mga kababayan, mga DDS, siya lang ang naging presidente ng Pilipinas, ang may tunay na ang tunay na may malasakit sa Pilipino, nagmahal sa ating bansa. Yan mga kababayan, subukan yung balik tanaw, alamin ang history.